Magandang araw mga kabugtaw. Ang pag-usapan natin ngayon ay mga Amerikano. Actually, itong topic natin, ito yung kauna-unahang topic ng bugtaw. Kaya lang it was in Hiligaynon. Kasi at that time, the original intention of bugtaw is for a blog for the Ilonggo Hiligaynon speaking people. Kaya lang maraming request na kung pwede daw Tagalog para mas maraming nakakaintindi, okay lang naman, no? Kaya nagsasagalog tayo at saka nagtataglish. Ang pinakaunang topic ng bugtaw noon ay ano katonto kagkalain sa mga Amerikano. Gaano ka sama, no? At ang bang tunto sa Tagalog, sustino pang api ang mga Amerikano. May nag-request kasi na may nakapanood kasi noon at kung pwede daw magkaroon ako ng Tagalog version noon at saka nagkataon din na medyo nainis ako itong pagbisita ng isang Christian nationalist na si Hegseth, yung US Secretary of Defense. Pag sinabi mong Christian nationalist, ito yung mga neo-conservative, para mga neo-Nazi sila. Yung mga Christian conservative nationalist. Kasi actually yung mga Nazi noon sa Germany were very Catholic. In fact, may mga theory, isa sa mga dahilan bakit sila nag-succeed, bakit sila nagkaroon ng suporta sa mass base sa mga German people sa pagkatay sa mga Jew, dahil yung mga devout Catholic noon sa Germany naniniwala na ang mga Jew ang pumatay kay Kristo at masasamang tao sila, no? Tingnan mo paano yung reliyon magamit para ma-justify ang pagkatay ng milyon-milyong mga tao, no? Kaya i-review ko lang tapos may mga update kasi marami ring nangyayari sa Estados Unidos, lalo na ngayon yung banta ng giyera sa Iran. Makikita natin, barumbalo talaga itong mga kano. No? Gera dito, gera doon, kasi diyan nabubuhay ang ekonomiya nila. Pero hindi naman yung ekonomiya para sa pangkalahatan ng mga tao sa Estados Unidos, kundi sa mga military industrial complex lang na karamihan doon ay miyembro din ng Deep State. Meron tayong episode ng Deep State noon sa Mugtaw. Pwede niyong hanapin yun para mapalalim natin ang pagkaintindi natin kung ano ba itong deep state na ito. Okay? Ngayon, bakit masama ang mga Amerikano? Actually, hindi lang mga Amerikano. The Western world, mga puti. No? May elemento ng racism dito eh. Pero wag na tayo doon pumunta sa mga British. Anyway, magpinsa naman yun. Kung saan na natin, anong ginawa ng mga Amerikano dito sa Pilipinas? Una, siyempre, binili tayo sa Espanya, kinolonize tayo, hinigop yung mga natural resources natin, mga natural na yaman natin, pinagpapasay milyon na Pilipino, no? Mula nung 18th, late 18th century hanggang sa World War II kasi binomba talaga ni MacArthur. Pinasagit talaga yung Manila, ano? That was to destroy the industrial base of the Philippines. Okay. Uh, Maraming nagsasabi na bago ng pangalawang digmaan pandaigdig, pagdating sa ekonomiya, pangalawa na tayo sa Japan. Ano nangyari? Bakit naiwan tayo? Lalo na ng mga kapitbayan natin. Wala ko. Kulelat na talaga tayo dito sa Pilipinas. No? Ako nakaikot na ako sa Southeast Asia. Nakita ko talaga ang layo. Kahit Vietnam. Kahit Cambodia, ino-overtake na tayo. At saka ang bilis ng progress ng Cambodia sinong mag-akala. Yung mga Cambodian kasi tinitingala nila yung mga Pilipino eh. Basta Pilipino ka, first class citizen ka doon sa Cambodia, no? Ngayon, um, may maraming dahilan at natili tayo mahirap. Maraming nagsasabi korupsyon, maraming nagsasabing katamaran,
Maybe part and parcel po. The main reason why we remain poor because we failed to industrialize. And we failed to industrialize kasi ayaw ng mga Amerikano na mag-industrialize tayo. Bakit? May principle sa economics that land remains constant. 1 hectare of land is 1 hectare of land. Hindi lalaki yan, hindi liliit yan. Okay, now, let's say for example, 1 hectare of agricultural land can support 50 people. No? If you convert this 1 hectare of agricultural land to an industrial land, it can support as much as 5,000 people. Ngayon ang tanong, bakit hindi tayo nakapag-indus bakit hindi tayo nakapag-industrialize? Kasi yun sanang susi eh. Kasi nagsabi ano ng World Bank IMF, if you convert your agricultural land to industrial land, where will you plant? You will go hungry. Marami namang naniniwala. Pero ang tanong, bakit yung mga industrial nations never went hungry? In fact, they progressed. Whereas the agricultural nations, Bangladesh, even the Philippines, no? Many South American and African nations went hungry. We will never go hungry because of science and technology. We have better agriculture, better husbandry, etc. No? Kasi pag nag-industrialize ka, yung 1 hectare of industrial land mo yan, let's say you put up a car factory. Hindi lang car factory yan eh. You will need the rubber factory, glass factory, iron smelting plant, copper processing. In other words, may multiplication of effects. No? Ngayon, ang malaking tanong, bakit hindi tayo nakapag-industrialize? Kasi ayaw nga ng mga Amerikano na mag-industrialize tayo para magiging constant dumping ground tayo ng surplus product nila at constant source ng cheap raw material and cheap labor. Halimbawa, kung yung bahay nyo ay isang faktorya na makagawa ng 1,000 ballpen sa isang araw, ilang kayo dyan? Let's say, 10, marami na yan. No? Yung surplus mo araw-araw is 990 ballpens. Anong gagawin mo dyan? Siyempre, you export that. Pero paano kung yung kabilang bahay ay gumagawa din ng sariling ballpen nila? May faktorya din sila. Sa tingin niyo ba, bibili pa sila ng ballpen sa inyo? Siyempre, hindi. Ngayon, siguraduhin natin na yung kabilang bahay will never industrialize para bibilihin nila yung surplus ng mga ballpen natin at ibibenta nila sa atin ang kanilang mga raw materials ng napakamura at maaaring magbukas pa na ng extension ng factory doon kasi mura ang labor doon. No? Bago tayo binigyan ng independence noong 1945, we have to sign the Belt Trade Act uh, of 1945. Yung Belt Trade Act, ano yan eh? Dapat we have to maintain free trade with the United States. Yung free trade between a highly industrialized nation like the United States and an agricultural nation like the Philippines, lalo talagang agricultural nation dyan. Bakit? Bibenta natin yung copper natin. Pagbalik dito, ref na, TV na, no? Times 10 yung added value. Kaya, tapos, free trade, wala pang tariff, kaya binabaha tayo ng imported. And it will destroy our local manufacturing sector. No? Minsan nga, bibili ako ng script ng kotse, made in Taiwan pa. Sabi ko, napakasimple ito. Hindi ba natin kayang gawin ito? Siyempre, bibili naman tayo imported kasi mura, no? Mura dahil nga sa free trade. Dahil yan hindi makapag-compete ang mga local industry natin. Ngayon, paano natin siguraduhin na they will not industrialize yung kabilang bahay? Yun nga, political and economic free trade, Build Trade Act, Payne-Aldrich Law, Laurel-Langley Agreement, napakahaba ng listahan. And the most recent, of course, is the
Grand Agreement on Tariff and Trade, yung GATT, no? And tariff use works one way. Sila mag-tariff, tayo hindi. Kaya lugi talaga tayo. And pwede niyang basahin yung Dodds Report. Dodds was Christopher Dodds was an American congressman. Later on, became senator. And sa Dodds Report, kasaad doon na dapat panatilihing agricultural ang Pilipinas. No? Kaya nanatiling mahirap ang Pilipinas because of our failure to industrialize. No? Isa yan, political treaty. We have to create what is called state apparatus in the form of education, culture, religion, etc. No? To see to it that we will never industrialize. No? Culture, yun. Yung pag-develop ng colonial mentality, basta stateside, imported. Basta made in the USA, magaling kahit mga artista. No? Ah, basta imported na chocolates, masarap. No? Kaya nga, naalala ko yung pinirmahan yung GATT, ano ba, basta 90s yun eh. Hmm? Binaha yung mga supermarket ng imported chocolates na napakamura. Kaya nawala yung mga Filipino made chocolates like Surge, Goya, tapos lang yung mga parang silver no na nakabalot, masarap yun. Goya ata yun. No? Culture, education. No? Every time mag-loan tayo sa World Bank, IMF, maraming conditions yan. Kasama dyan minsan yung educational system natin na kailangan we have to adopt the banking type of education. Si Paulo Freire kasi sa kanya isang tanyag na ekonomista sa kanya at saka historian, no? Sa kanyang librong Pedagogy of the Oppressed, classified to basic educational approaches, yung banking approach at dialogical approach. Yung banking approach is an approach where the teacher deposits information to the student and withdraw them during exam without any interest. Ito yung memorize, fill in the blanks, true or false enumeration. No, ginagawa pa rin yun ngayon kahit college na. Gulat nga ako eh. Uh, ang dialogical approach naman, the teacher simply act as a facilitator in eliciting knowledge from the student. Kaya itong banking approach pala, it has a psychological effect. It makes the students rigid and uncritical. Kaya overwork ka na, underpaid pa, okay lang. And si Professor Bubencio Husay ng UP, sa kanyang article na matagal yun, 80s pa yun, the state of education in the Philippines documented how the Philippines was really coerced to adopt this banking approach through our Department of Education kasi ano yan, uh, kasama sa mga kondisyones sa mga loan sa World Bank, IMF, no? Religion, ganoon din. Mga neo-conservative na religion na puro lang God in me in the people, wala na. Eh, klaro naman sa Matthew 25, not all who cry, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. For I was hungry, you did not give me food to eat, etc. Si Sarah Diamond, isang professor sa UCLA, in her book, Spiritual Warfare, documented how many of these new religious movements were either created or supported by the CIA to propagate a very conservative uh, spirituality to make people numb. No? Tama nga si Marx, religion is the opium of the people. So yan ang mga halimbawa ng state apparatus na in-employ ng Amerika to prevent our industrialization. No? Kaya ngayon, andito tayo. And even today, industrialization is not even the answer. Huli na. Manufacturing lang, hindi tayo magkapag-compete sa mga kapitbayan natin at lalo na sa China. So, yun ang nangyari. Yun ang natawag na US imperialism. Hanggang ngayon,
Ah, imagine, marami nang kumalas sa Amerika. Marami na nag-join sa BRICS. Dito lang sa Asia, Indonesia, Malaysia, soon Thailand, Vietnam, no? And many others will join BRICS. Tayo naman, pinagbawalan ng mga Amerikano na huwag sumali sa BRICS. Ayaw natin nila tayong umunlad. At nagpapakatuta pa rin tayo. Yun nga ang sabi ni Colonel Douglas MacGregor. That's the American foreign policy. Bribe and bullying. No? Ako, bribe. Sigurado ko, ma marami na ba bribe dyan? Kaya dinig ko nga sa AFP, pag nag-retire ang isang general na hindi lumalaban sa Amerikano or nagpapatuta sa Amerikano, automatic may green card siya. And bullying. Yan, that's the US foreign policy. Hanggang ngayon, kaya miserable pa rin ang Pilipinas. Ngayon, pumunta dito si Hegseth, yun na naman sinabi ang ironclad policy, sinabi rin ng Amerikano yun sa Afghanistan, sinabi din sa Ukraine, nasaan sila ngayon? Wala na, sira. Nasaan ang Amerikano? Wala na, tumakbo. Kaya hindi talaga mapagkatiwalaan ang Pilipino. Ang gusto kong sabihin dito, as long as we're under the US colonial rule, we will never prosper or progress. Now, how how do we break the chain, or how do we break the cycle? Nako, napakahabang proseso. Or minsan, may isang leader na alam ito at gustong putulin. Katulad ng ginawa ni President Rodrigo Duterte. Kaya tingnan mo anong ginagawa ng West ngayon sa kanya. No? So, dapat, no, karoon ng leader na hindi utak puti, hindi tuta ng kano tulad ni BBM. Sa kanya daw may deal naman yun, yung yung frozen wealth nila sa Amerika, kaya biglang kumambyo ng tema si BBM from pro-China, anti-American to suddenly pro-American and anti-China. So, bakit ganun mga Amerikano? Actually, hindi naman lahat ng Amerikano eh. Sila yung gobyerno nila, at ang gobyerno nila ay pinapasakbo ng deep state at Israel lobby. Kay Democrats ka man, kay Republican ka man, tuwing tumatakbo sila, ang mga nag-funding sa kanila, mga mayayaman na Hudyo, ito yung tinatawag na Israel lobby. Kaya yan ang nangyayari ngayon sa Middle East. Kahit yung Iran na nakabantay yung gera, that's part of the greater Israel plan na mag-expand. Yung kano, sunod-sunuran naman sa Israel. No? Kaya delikado to kasi pag sumiklab ang gera yan, ako, marami ekonomiya ang hihinto. Siguro ang gasolina ay aabot ng 200 litro dito. Sino pa yung sasakay ng jeep? Sino pa yung dadala ng sasakyan? Siguro yung mga mayayamang congressman lang na nakatanggap ng napakalaking ayuda, no? Pero ang mamamayang Pilipino, at hindi lang Pilipinas, at buong mundo, the economy will hold. Bakit ganyan sama ang mga Amerikano dahil sa deep state? No? Kasi actually, yan na eh. Among the nicest people I've met were Americans. Ang nakakatuwa nga kasi the American government is really vicious, but the American people are nice. Sa China naman, medyo baliktad sa karanasan ko. The Chinese government is nice. The Chinese people, not all, but many, are not nice. No? Kaya tulad dito sa Pilipinas, bakit ba maraming Pilipino galit sa mga inchik? Siguro sa karanasan din nilang mga panlulupig, exploitation ng mga Filipino-Chinese. Kahit ako, naranasan ko yan. So, mga inchik, no? Kaibigan-kaibigan po sa oras na naging empleyado kanila, ang tingin nila sa'yo, alipin. And they're not very honest. They're not very sincere. Hindi tumutupad sa usapan and very exploitative dito. I'm talking about the Filipino-Chinese in the Philippines, no? Hindi naman lahat, pero karamihan, ganun ang kultura. May nagsabi sa akin kasi karamihan daw mga Filipino-Chinese dito galing ng tawag dito, Fujian, mga Southern China. And usually yung mga criminal, yung mga masasamang elemento, andyan yan sa region na yan. Kaya
kaya tumakbo sila dito. And the kind of Filipino-Chinese that we have are like those elements. I don't know how valid is that observation. Kaya maraming Pilipino galit pa rin sa inchik, no? And maraming Pilipino sumasamba sa Amerika kasi magaling ang Amerika sa soft power, yung Hollywood. Mabubuti yung mga Amerikano, matulungin sila, mababait sila. Totoo naman yun. Totoo naman yun. Kahit ako naranasan ko yan sa mga kaibigan Amerikano nung sa Amerika ako, no? Ang dito may mga masamang karanasan din ako sa mga Filipino-Chinese. Pero I have to look beyond. I have to look at the bigger picture para sa ikaunlad ng bansa. Kailangan sumakay tayo sa trend ng progress sa Asia, lead by China. And kahit masama sila, pero depende naman sa atin yan, how we negotiate terms eh. No? Kasi di tulad sa mga bureaucrats sa atin, when they negotiate terms with the Americans, usually it's a giveaway. Yeah, may isang Spanish diplomat na sa akin na nagsabi sa akin noon, you Filipinos always give the Americans what they want in a silver platter. No? Hindi man lang daw tayo nagpapapresyo or nag-negotiate. So, gano'n ang sitwasyon natin ngayon. Mahirap ang colonial mentality. That's why we need leader. Si Sara Duterte is the one I see na alam itong US colonial rule at hindi magpapaagamit sa mga Amerikano. No? And every Filipino, no? Pero imposible yan, no? Pero we will do what we want para mabugtaw, magising natin ang mga Pilipino tungkol sa kasamaan ng mga Amerikano. No? At maraming dyan, buti lang ako, nung college ako, magaling yung teacher ko sa history. Yung librong ginamit namin, yung The Past Revisited by Constantino. Kaya hindi kay Saidi. Si Saidi kasi alias tuta ng kano yan eh. Pero karamihan ginagamit si Saidi. Pero kay Constantino talagang nationalist yun at magandang perspective. Isa yun sa mga solusyon na nakita ko sa educational system natin. Talagang sabihin kung ano talaga ang katotohanan at kung gaano talaga kasama ang mga Amerikano.